Magandang araw sa inyong lahat. Ito na po ang karugtong ng ating kwento, ang kwento ng pag-ibig ni Lorraine at Froilan Ignacio. Pero bago po ang lahat, paki-subscribe naman po ng aking channel. Maraming salamat po. Chapter 28. Hoy matanda, bakit mo ako sinampal? Anong atraso ko sa'yo? Sigaw ni Bianca nang nagulat nang sinampal siya ni Nanay Divine. Umangat sa iri ang kamay ni Bianca para sampalin si Nanay Divine, ngunit naunahan siya nito at muling dumapo ang palad ni Nanay Divine sa pisngi ni Bianca. Malandi ka, sinaktan mo ang anak ko, kakalbuhin kita. Marahas niyang hinila ang buhok ni Bianca at sakto rin dahil biglang lumabas si Froilan at si Mr. Briones. Nasaksihan nito ang nangyayari sa dalawa. Nay, anong ginagawa niyo? Buntis po siya. Baka mapaano ang anak ko? Sigaw ni Froilan. Bulalas ni Froilan kay Nanay Divine. Anak? Anak mo ba talaga yan? Totoo palang sinasabi sa akin ni Lorraine na niloloko mo siya at may nabuntis ka? Froilan, paano mo nagawa sa anak ko yun? At paano ang asawa at anak mo, Froilan? Paano? Halos sumabog siya sa galit at gustong sampalin ng maraming beses si Froilan. Nay, I'm sorry. Sa bahay na lang tayo mag-usap. Huwag dito. Wika ni Froilan. Huwag mo akong turuan, Froilan. Sinaktan mo ang anak ko. Magdamag ka niyang iniiyakan. Mga hayop kayo. Naging kriminal ang asawa ko dahil sa'yo tapos ngayon, inuulit mo na naman. At buntis pa. Hindi niyo ba naisip kung anong epekto nito sa anak ko? Lalo na sa apo ko. Napaiyak si Nanay Divine dahil sa galit. Nasasaktan siya sa kanyang nalalaman na totoo pala ang sinasabi sa kanya ni Lorraine. Mag-ina talaga kayo ni Lorraine, no? Pareho kayong iskandalusa. Mga wala kayong magagawa. At saka, wala kayong magawa kung si Froilan ang ama ng anak ko. Umuwi ka nga sa bahay niyo at bantayin mo ang anak mong si Raulo. Sigaw ni Bianca. Bago mo ako maliitin, tingnan mo muna ang sarili mo, Bianca. May asawa na ang tao, pero mumukha ka pa rin. Mas masahol ka pa sa isang pukpok at isang aso. Lumipat ang tingin niya kay Froilan. At ikaw, Froilan, mamili ka. Ang anak ko o ang haliparot na babaeng ito? Tanong ni Nanay Divine. Mahinang natawa si Mr. Briones sa kanyang narinig mula kay Nanay Divine. Nay, si Lorraine ang pipiliin ko, pero hindi ko pwedeng talikuran ang anak ko. Sana maintindihan niyo ako. Anak ko po ang dinadala ni Bianca at ako ang ama. Masakit sa akin kung pababayaan ko na lang basta-basta ang aking anak. Sige, Froilan, naririnig ko na ang gusto kong marinig. At nagmamadaling lumabas si Nanay Divine. Hinabol pa ito ni Kayla, ngunit hindi na ito lumingon pa. Bianca, anong ginagawa mo rito? Bawal kang pumunta rito, di ba? Inis na tanong ni Froilan kay Bianca. Kailangan kitang makausap eh. Importante lang talaga. Huwag mo naman akong pagkalitan. Saad ni Bianca. Biglang nagsalita si Mr. Briones na kanina patahimik na nanonood sa kanila. Froilan, mauna na ako. May pupuntahan pa akong meeting. Paalam nito. Pag-alis nito ay tinaboy na rin si Froilan si Bianca. Umuwi ka na, Bianca. Nakakagulo na naman dahil sa kabaliwan mo. Huwag ka nang magpapakita pa sa akin, sigaw ni Froilan kay Bianca. Tumigil muna saglit si Nanay Divine sa parking lot para sagutin ang tumawag sa kanyang cellphone. Dali-dali niya itong pinindot nang makitang si Lorraine ang tumawag. Lorraine anak, pauwi na ako. Hindi na muna ako papasok sa restaurant ngayon para maalagaan kita at gusto rin kitang kausapin tungkol sa magaling mong asawa. Nay, bilisan niyo po. Manganak na ako. Ang sakit na ng tiyan ko. Nay, wala pa si Ate Beth dahil may inuutos ako sa kanya. Wala pa namang dalang cellphone yun. Saad ni Lorraine. Lorraine anak, hintayin mo ako ha. Pauwi na ang nanay. Kaya mo yan anak. Pauwi na si nanay. Tandaan mo, mahal na mahal ka ni nanay. Saad ni Nanay Divine. Lakad takbo ang ginawa ni Nanay Divine papuntang kotse. Hindi niya alam na nakamasid sa kanya si Bianca habang lulan ng sarili nitong sasakyan. Nagulat na lamang siya
nang may bumundol sa kanya mula sa likuran, dahilan para masubsob siya sa lupa. Sinubukan niya pang gumapang papunta sa gilid, ngunit walang awa ng may-ari ng sasakyan at inaatrasan pa talaga siya hanggang sa humarurot itong umalis palabas ng parking lot matapos iyong gawin. Nasilapitan ang mga tao kay Nanay Divine na gayon ay halos kapusin na ang hininga. Sinubukan pa niyang tulungan ngunit masama na ang tama nito kaya hindi na nakayanan. Dali-daling tinawagan ng driver si Froilan nang makita ang nangyari pero hindi naman ito sumagot dahil kasalukuyang itong nasa conference room. Samantala halos gumapang na si Lorraine pababa ng hagdanan dahil sa sobrang sakit na naramdaman ng kanyang tiyan. Pumutok na ang panubigan niya, tanda na manganganak na siya. Sa kabila ng namimilipit na sakit, ay nagawa niya pa ring paraan para makababa sa mataas na hagdanan. Ilang bisis niyang tinawagan si Kayla, pero hindi ito sumasagot sa kanyang cellphone. Nanay Divine, nasaan ka na po? Ang sakit na ng tiyan ko. Baby ko, wait lang ha, kapit ka lang. Darating din ang lola mo. Ililigtas niya tayo. Nang makababa si Lorraine, pinilit niya ang sarili na maglakad. Kinuha niya ang susi ng kotse para siya mismo ang pumunta ng ospital. Sa kabila ng kirot at kailangan niyang gumawa ng paraan para iligtas ang sarili at ang kanyang anak. Kailangan niyang makaabot sa ospital. Ayaw niyang may mangyayaring masama sa kanyang anak. Saktong tumigil ang sasakyan ni Lorraine dahil sa traffic light. Nang makita siya ni Mr. Briones, nakatabi lamang niya ang sasakyan. Bahagya itong nagtaka nang makita si Lorraine na umiiyak, kaya naisipan itong buksan ang bintana. Mrs. Ignacio, ikaw ba yan? Bakit may dugo ang damit mo? Manganganak ka na ba? Tanong ni Mr. Briones. Mr. Ignacio, kailangan kong makarating sa ospital. Manganak na ako. Bakit mag-isa ka lang? Wala ka bang kasama? Ako na maghahatid sa iyo sa ospital. Umusog si Lorraine para makapasok si Mr. Briones at ito na rin ang nagmamaneho. Iniwan na nito ang sariling kotse sa gitna ng daan at mabilis na pinatakbo ang sasakyan ni Lorraine. Nakaramdam ito ng awa nang makita ang itsura ni Lorraine. Lorraine, relax. Malapit na tayo sa ospital. Magiging okay kayo ng baby mo. Maraming salamat, Mr. Briones. Isa kang anghel na bumaba sa lupa para tulungan kami ng baby ko. Arthur na lang ang itawag mo sa akin, Lorraine. Huwag kang mahiya. Kaibigan mo ako. Maraming salamat, Arthur. Pagdating sa ospital, ay agad silang sinalubong ng mga nurse na siyang nag-asikaso kay Lorraine. Nilapitan ni Arthur ang doktor para kausapin. Dok, gawin niyo po ang lahat para maging maayos ang mag-ina. Pakiusap niya bago ipasok si Lorraine sa delivery room. Hindi mapalagay si Arthur habang naghihintay sa labas. Kanina pa siya palakad-lakad habang malalim ang iniisip. Pwede na ba akong makialam sa buhay mo, Lorraine? Naawa ako sa'yo. Anong gagawin ko? Tatawagan ko ba ang magaling mong asawa? No, hindi niya dapat malaman kung nasaan si Lorraine. Bahala na siyang mag-isip. Bulong ni Arthur sa kanyang sarili. Ilang minuto pa ang lumipas ay lumabas na rin ang doktor na nag-asikaso kay Lorraine. Dok, kumusta ang mag-ina? Ligtas po ba sila? Initian ng doktor si Arthur sa tinapik sa balikat. Ang swerte mo, iho, sa mag-ina mo. Congratulations. Napakagwapo ng anak ninyo. Pwede mo na silang makita. Dok, hindi ko anak yun. Hindi ko po asawa yun. Magkaibigan lang kami. Nakangiting tura nito sa doktor. Salamat, Dok. Maraming salamat. Pumasok na siya sa loob ng silid ni Lorraine at naabutan itong malungkot at may bahid pa ng luha sa mga mata. Lorraine, kumusta na ang pakiramdam mo? Nagugutom ka ba? Gusto mo bang kumain? Bawal pa akong kumain, Arthur.
Maraming salamat. Bitbit mo pa talaga ang bag ko. Ginawa pa kitang alalay. Maraming salamat sa tulong mo, Arthur. Napakabuting tao mo. Sinserong tura ni Lorraine habang nakangiti. Alam ni Arthur na napilitan lang itong ngumiti. Wala yun. Ang mahalaga sa akin, Lorraine, ay ligtas ka na. Kayo ng baby mo. Pumasok ang nurse na may kargang baby at maingat na inabot iyon kay Lorraine. Abot langit ang sayang nararamdaman niya nang masilayan at mahawakan ang pinakamalaking biyaya na pinagkaloob sa kanya ng Diyos. Hindi niya mapipigilang mapaluha dahil sa sobrang saya na nararamdaman. Baby, maraming salamat at hindi mo ako iniwan. Hindi mo iniwan si Mami. Ang tapang mo, anak. Sinamahan mo si Mami hanggang sa huling laban. Mahal na mahal kita at bubusugin kita ng pagmamahal, katulad sa pagmamahal ng Lola Divine mo sa akin. Ang gwapo ng baby mo, Lorraine. Congratulations. Siya na lang ang totoong nagmamahal sa'yo. Hindi ka lulukuhin at hindi ka sasaktan. May naisip ka na bang pangalan niya? Tanong ni Arthur. Yes, Arthur. Siya si Lorenzo. Ang cute, diba? Nakangiting turan niya nang hindi inaalis ang paningin sa anak. Si nanay ang may gusto niyan. Sobrang excited ni nanay na imilabas ko na siya. Kaso baka na traffic sila, Arthur. Akin na ang cellphone ko, please. Tatawagin ko po si nanay. Sad ni Lorraine. Lorraine, may sasabihin ako sa'yo. Sana huwag kang mabibigla. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Bumangon ka para sa anak mo. Kaya mo naman, di ba? Basta't kasama mo lang ang gwapo mong anghel. At nandito lang ako kung kailangan mo ng karamay. Kumunot ang noo ni Lorraine. Naguluhan siya bigla dahil sa mga sinabi nito. Bakit? May problema ba? Akin ang cellphone ko, please. Tawagan ko si nanay. Alam kong matutuwa yun pag malaman niyang lumabas na si Lorenzo. Maingat na inabot ni Arthur ang cellphone ni Lorraine. Dali-dali niyang tinawagan ang numero ng kanyang nanay. Ngunit walang sumagot. Nakailang tawag na siya pero ganun pa rin. Nanay, nasaan ka na? Hindi ka ba excited sa apo niyo? Nag-aalalang tanong niya sa sarili. Bebe Lorenzo, ayaw sagutin ng lola mo. Lorraine, walang nakakaalam na nanganak ka na. May sasabihin ako sa'yo. Akin na muna si baby. Tinawag ni Arthur ang nurse at sakay binigay si baby Lorenzo para dalhin sa nursery. Naguguluhang sinundan lamang ni Lorraine ito ng tingin. Arthur, may problema ba? Ano nangyari? Bakit ganyan ka magsalita? Tanong ni Lorraine. May nakita ako kanina sa parking lot. May nagkakagulo. May nagsasagasaan. Sinasadyang sagasaan. Gusto ko sanang tulungan, Lorraine. Pero huli na ang lahat. Dahil nasa loob na ako ng sasakyan. Ang nagawa ko na lang ay kuhaan ng video ang kriminal na yon. Arthur, bakit mo sinabi sa akin yan? Anong koneksyon yan sa nanay ko? Lorraine, dahil ang biktima ay ang nanay mo. Siya ang babaeng sinadyang bundulin ng kotse. Bahagyang nanginginig ang labi ni Lorraine dahil sa pagkabigla niya. Tila binuhusan ng malamig na tubig ang kanyang buong katawan. Arthur, hindi totoo yan, di ba? Sabihin mong hindi totoo. Buhay ang nanay ko, Arthur. Buhay siya, di ba? Lorraine, I'm sorry. Pinapuntahan ko na siya sa mga tauhan ko. Inasikaso na ang asawa mo ang katawan niya. Kanina pa may tumatawag sa cellphone mo kaya pinatay ko muna. Sigurado akong si Froilan yon. Arthur, kailangan kong puntahan ang nanay ko. Buhay siya, di ba? Hindi niya kami pwedeng iwan ni Lorenzo. Siya na lang ang karamay ko. Hinablot niya ang kanyang dextrose at nagmamadaling tumayo. Nakaramdam siya ng pagkahilo, kaya muntik na siyang bumagsak. Ngunit mabilis naman siyang nasalo ni Arthur. Kailangan mong magpalakas, Lorraine. Hindi mo pa kaya. Kailangan mong pagtatagin ang iyong sarili para mabuhay ka. Kailangan ka ng anak mo. Siya na lang ang totoong
nagmamahal sa'yo dahil wala na ang iyong inay. Saglit itong natigilan at si Froilan busy siya sa babaeng pumatay sa nanay mo. Ano? Anong ibig mong sabihin, Froilan? Pumatay? Sino ang pumatay sa nanay ko? Sabihin mo sa akin, Arthur. Sunod-sunod na tanong ni Lorraine kasabay ang pag-agos ng kanyang luha. Nakita ko ang nanay mo sa loob ng kumpanya ninyo. Saksi ko sa pag-aaway nila Bianca dahil nandun ako sa mga oras na iyon. Nakilala ko si Bianca dahil sinampal ito ng nanay mo. Nalaman kasi niya na buntis ito ni Froilan. Narinig ko ang lahat at nakikita ko mismo kung paano kagalit si Bianca na halos sampalin na nito ang nanay mo. Pinagsalitaan ito ng masasakit na salita, ngunit hindi siya nagpatalo. Kinampihan pa ni Froilan si Bianca. Sumunod na rin akong lumabas na ang nanay mo sa building. Sumusunod na rin ako nang lumabas na ang nanay mo sa building. Mula sa loob ng sasakyan, nakita ko siya na nakatayo sa may parking lot habang may kausap sa telepono. At ilang sandali lang, Lorraine, ay lumabas na rin si Bianca at nakita ko pa ang pagsakay nito sa kotse. Nawaglit lang saglit ang paningin ko dahil naglagay ako ng seatbelt, pero pagtingin ko ulit ay binundol niya na ang nanay mo. Kinuha ko ang cellphone ko para tawagan ang pulis dahil nakita ko na gumapang pa ang nanay mo. Buhay pa sana siya, Lorraine. Ngunit nagulat ako nang muling umatras si Bianca, dahilan para't natuluyan na siya at nawala ng buhay. Halos nanlumos si Lorraine sa pait ng sinapit ng kanyang nanay. Hindi niya lubos maisip ang sakit na napagdaanan nito. I'm sorry, Lorraine. Wala akong nagawa. Ang bilis ni Bianca. Pero nakuhaan ko pa ng video ang pag-atas niya sa nanay mo. Wala kang dapat ipag-alala. Tutulungan kitang makuha mo ang hustisya. Walang tigil sa pagbuhos ang luha ni Lorraine. Napahagulgol na siya ng iyak na halos hindi na siya makahinga. Lorraine, magpakatatag ka para sa anak mo. Kailangan ka ni Lorenzo. Hayop ka, Bianca. Hayop ka. Kayo ni Froilan ang pumatay sa nanay ko. Kayo ang dahilan kung bakit nawala ang nanay ko. Magbabayad kayo. Ipaparanas ko sa inyong dalawa ang sakit. Nanginginig siya sa galit sa dalawang taong minsan na siyang niloko. Mahigpit siyang niyakap ni Arthur para maibsan kahit konti ang sakit na nararamdaman niya ngayon. Magbabayad ka, Bianca. Mararamdaman mo ang sakit na pinaramdam mo sa akin at sa nanay ko. Napakasama mo. Hindi mo man lang pinakita kay nanay ang apo niya. Magbabayad ka. Magbabayad kayo. Halos maputol ang litid sa kanyang liig sa pagsigaw. Ano ang plano mo, Lorraine? Huwag ka munang magpakita sa kanilang dalawa. Nangihina ka pa. Kailangan mo munang magpalakas. Kailangan mo makuha ng lakas ng loob. Magpahinga ka muna. Saka mo na lang sila balikan kung kaya mo na. Dito na po nagtatapos ang ating chapter 28. Hanggang sa muling po, maraming salamat.